Hindi pwedeng makatakas sa pananagutan si Pangulong Marcos. Hindi na ako nagsasabi nito. Kung gusto nyo legal luminary, di ba? Bilib na bilib kayo kay Justice Carpio. Eto ang sabi ni Justice Antonio Carpio. PBBM. Vetoed only 29 billion. That 29 billion Yang 29 billion ay is just window dressing. pakitang tao. Yun, sabay. Eto. So he owned up. He owned up, yes. Pinakatawanan niya. Oo. He is responsible Siya ang may kagagawan for the Responsable. 421 billion insertion. sa 421 billion na isiningit. He cannot escape liability Hindi siya makakataka sa kanyang pananagutan because he could have vetoed it. dahil Pwede siya namang- ang gumawa niyan. Yan. Oh, yan. Okay, eto na. Yan, Eto sige yung na. sinasabi ko. Yung i-discuss ko yung very briefly yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Okay po. Na hindi porket binigyan mo ng immunity ay hindi na makukuha yung ill-gotten wealth. Yun. Yung ligtas na sila. Hindi po. No. Nung hindi na sila maaari makaligtas Yan. Sabagkat, alam niyo po, Mr. Secretary Remulla, Mr. Ping Lacson, ang forfeiture po sa ilalim ng batas ay dalawa. Opo. Civil liability is deemed instituted sa kriminal. Opo. Tama po yun. Kung hindi kakasuhan ang mga diskaya at ibang whistleblowers, nangangahulugan po ba na hindi na mababawi kung meron man silang yaman na galing sa mga illegal na Yeah. pamamaraan? Hindi po. Sapagkat dalawa pong klase ang forfeiture sa ilalim ng ating batas. Ayun. Yan, ha? Criminal forfeiture, yan. Yung ang Sandigan Bayan, nagkaso kayo, sinabi, kunin yung mga ari-arian. Or, meron din po tayong tinatawag na civil forfeiture. Yan. Pwede po yan ay civil case lamang. Okay. Hindi mo kakasuhan yung tao ng criminal case. Hindi siya makukulong. Ang kapalit noon ay pagtitestigo niya laban sa mga pinaka-guilty. Pero, yung nakaw na yaman na in conspiracy with government officials, pwedeng gawin din through civil forfeiture na nagpa-file ay ang Office of the Solicitor General. Ayun. Okay. At definitely po, nasa ilalim ng ating batas, di ko na didiscuss. Baka para ako nagle-lecture dito sa law school Hirap na ako mag-lecture kaya tumigil ako magturo sa law school. Parehas ba yan sa Philippine Good Government ba yan? PCGG? Iba naman yun. Iba yun Revolutionary dati. government kasi Iba yun. naman Even yun. sa ilalim ng ating batas Opo. ay merong ganitong forfeiture. At very clear po kapag ang pinanggalingan ng yaman ay hindi legal, Ayun. pwedeng i-forfeit in favor of the government. Ayun. Pero since may due process clause ang ating konstitusyon, hindi mo pwedeng basta sunggaban na lang yan. Ayun. No person, again alam naman lahat kahit first year law student ito. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Diba? Nor shall any person be deprived of the equal protection of the laws. Unang-una yan sa Article 3, Section 1. Yan ang pinakamahalagang alituntunin under a constitutional government due process. So, magkakaroon ng kaso, susubukan ng pamahalaan na patunayan, ito ay ill-gotten. Yun. Pwedeng magdepensa, syempre, due process. Pag napatunayang ill-gotten, kukunin. Ayun. Hindi pa po ligtas ang mga diskaya. So, sinasabi nyo, gusto ng mga tao kunin, kukunin po talaga. Hindi pwedeng hindi kunin. Kayo naman, oo. Kingkoy kayo, kingkoy. Ito yung huli na lang, Sige po, na sige sinasabi ko kanina, na kung bakit hindi pwedeng makatakas sa pananagutan si Pangulong Marcos. Hindi na ako nagsasabi nito. Kung gusto nyo legal luminary, di ba? Bilib na bilib kayo kay Justice Carpio. Eto ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Itagalog mo.
Parang texto Ayun na tayo. naman. Oh. Huwag nakahaba, Sige attorney. nga. Hindi, subukan mo lang. Oh, sige po. The House and the Senate The House and the Senate, yung Kongreso at ang Senado, inserted 450 billion isiningit ang 450 billion in Public Works Fund. sa public works. Sa budget ng President Marcos Jr. Ayun na yun. yun Hindi na yun. oh. PBBM. Vetoed only 29 billion Ayan. Ang sinabi lang yan, 29 billion lang. ang ipawalang bisa. Pawalang bisa, Oo. oo. That 29 billion Yang 29 billion ay is just window dressing. pakitang tao. Yun, O, sabay sabay pa. pa kami. In other words, Opo. Sa ibang salita, sa madaling salita, sa madaling ibang salita, oo. ay Tagalog na pala, inapprove ni Marcos Jr. Inapprove. He approved. Binaliktad. Eto, so he owned up. He owned up, yes. Pinakatawanan Oo. niya. Oo. He is responsible Siya ang may kagagawan for the Responsable. 421 billion insertion. sa 421 billion na isiningit. He cannot escape liability Hindi siya makakataka sa kanyang pananagutan because he could have vetoed it. dahil Pwede siya ko namang- ang gumawa niyan. Oh, yan. Oh, yan. Depende naman niyang pabaliwala yun. Ang hirap Okay, at saka bago po tayo magtapos sa mga kasama, ha? Opo. Ay sana, alam nyo, ang madali lang naman po yan, ang pakikinggan lang natin para tayo hindi masyadong maging gahaman Ayun. ay ang mga sinasabi ng Biblia, no? Tama. Di ba? Eto po bilang sana pakinggan to ng ating mga opisyal. Opo. Na ayan sabi po rito sa Mateo 6, ang talata ay 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Yun. Hindi ako nagsabi niyan. Ang galing. Banal na kasulatan, ha? Opo. Kung nandito ang kayamanan mo, makamundo ang iyong puso, di ba? Opo. Dapat kasi talaga, Yan po ay Ito, dapat oo. paniwalaan. Oo naman, nakalagay dito. Sige po. Sa Ecclesiastes, 9:6. Yan, Oo. Na mas maganda ang, teka, nawala. Sinasabotahi yata tayo ng mga hindi makadiyos, Wala yan. Eto, mga kawikaan pala, 28, 20 hanggang 22. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang mga yumaman sa pandaraya. Yun. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Yan, May mga kinikilingan tayo mga senador dyan, Eto, para sa mga ibang kababayan naman natin. Opo. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Yan. Ayun. Ang kuripot dito sinasabi, hindi yung nangunguripot, nagtitipid, kundi yung nag-hoard, Tago na tago. tago ng kayamanan para sa sarili nila. Para sa sarili Alam niyo, lang. sundin lamang po natin ang sinasabi ng Biblia. Opo. Hindi po tayo maliligaw, mga kapatid. Ayan. Kaso mo, hindi nyo yata binabasa ang Biblia paggising. Pwede ba magbasa kayo ng ilang talata bago matulog? Magbasa po kayo ng ilang talata, oo.